Magandang araw sa ating lahat. So, bago po tayo magpatuloy, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako po si John J. Channel na magbibigay sa inyo ng karumal-dumal na balita. Tawagin natin ng karumal-dumal. Dahil na rin ito sa mga karumal-dumal na ginagawa ng ating mga kababayan. Ito nga mga kababayan ko, mga mahal kong mga kababayan, may kaunti tayong napulot na mga balita nga dito sa Doha, Qatar. Ang ating mga OFW mga kababayan sa Doha, Qatar na mga sumusuporta dito sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O ayan, nagrally sila mga kababayan, nanggulo, kumbaga nanggulo sila sa katahimikan ng Doha, Qatar. So ngayon mga kababayan, ito ang masaklap na nangyari dito sa ating mga hindi nag-iisip na mga kababayan na mga nandito sa Qatar, na sumusuporta daw kay Rodrigo Roa Duterte. So pinaghuhuli pala ito doon sa Qatar at may nakulong. Ngayon, siyempre, dahil nakulong, binibira nila ang BBM administrasyon, di ba? Dahil nga dito sa kanilang sinasamba na si Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Ito ang masaklap ngayon. At itong mga nakakulong daw ngayon sa Doha, Qatar, itong ating mga kababayang OFW na mga magagaling na sumusuporta nga dito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay humihingi daw ng saklolo sa Pilipinas. Mga kababayan, di ba kinukontra nga ninyo ang administrasyon ni Pangulong BBM dahil dito sa inyong sinusuportahan na si tatay ninyo Digong? Pagkatapos ngayon nung nakulong kayo dyan, hihingi kayo ng tulong o saklolo dito sa BBM, sa PBBM administrasyon. Aba, ay mukha atang hindi naman maganda yan. Hindi naman ata nakakatuwa yan. Parang nakakahiya naman ata yan para sa inyo. Hindi ba mga kababayan? Ang akin lamang dito, kung kayo ay nanahimik dyan at nagtrabaho kayo at inasikaso ninyo ang inyong mga pamilya dito sa Pilipinas, nagtrabaho kayo ng matino dyan, hindi kayo nagsisisigaw, hindi ninyo ginawa yung mga karumal-dumal na mga pinagagawa ninyo dyan, ay sa palagay ko lamang ay hindi mangyayari sa inyo ang mga nangyayari ngayon. Di ba? O ngayon, kumusta na kayo dyan? Kailan ba kayo lalaya dyan? Ayan. Hintayin ninyo na tulungan kayo dyan ng ating mahal na Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. No? Alam nyo mga kaibigan, ito mga kaibigan, mga kababayan na naandyan sa Doha, Qatar, magbibigay lang ako ng kaunting paalala. No? Una, iyang bang mga ginagawa ninyo ay talaga bang hindi na ninyo mababago ang mga yan? Hindi na ba ninyo talaga pwedeng tigilan ang mga yan? No? Kilala ba kayo ng sinasamba ninyo? Kilala ba kayo ni tatay ninyo Digong? Binibigyan ba ni tatay ninyo Digong ang pamilya ninyo kapag nagugutom? Di ba? Ngayon ba na nandiyan kayo sa inyong kalagayan na kung totoo man talagang nasa kulungan kayo, tutulungan ba kayo ng tatay ninyo Digong? Di ba ang tutulong sa inyo ang bansang Pilipinas? Ang BBM administrasyon? Di ba yun ang tutulong sa iyo? Ayan, ito po. Pupunta tayo dito sa sinasabi yung advice sa inyo, no? Magpasalamat kayo
dahil nabigyan kayo ng pagkakataon na makapagtrabaho kayo dyan sa Doha, Qatar. Nang dahil nga sa sinasabi ninyo na mahirap nga ang trabaho dito sa Pilipinas. Magkaroon man kayo ng trabaho ay hindi sapat ang inyong sweldo para sa pangangailangan ng inyong mga pamilya. Okay. So dahil nga nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapagtrabaho dyan, ay mahalin na ninyo ang inyong mga trabaho. Magtrabaho kayo ng matino, huwag kayong gagawa ng hindi maganda para sa mukha ng Qatar, kagaya ng inyong mga ginagawa na pagsisisigaw dyan, ng pagsisisigaw ninyo ng Duterte, Duterte. Di ba, yan ang nagpahamak sa inyo. So, sana naman mga kababayan, isip-isip tayo, no? Isip-isip tayo. At kung maganda man ang nagawa ng dating administrasyong Duterte para sa inyo, ay yun na yun, magpasalamat tayo kay Duterte. Pero sa ngayon na hindi na siya ang nanunungkulan, hindi na siya nakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas, ay dapat manahimik na lang tayo. No, manahimik na lang tayo. Suportahan na lang natin yung administrasyon. Kasi kayo mga Pilipino kayo. Mga Pilipino kayo, kung sino ang namumuno dapat sa bansang Pilipinas, ayan ang susuportahan natin. Huwag yung sumusuporta kayo doon sa taong hindi naman kayo sinusuportahan. Kung sinusuportahan kayo ng tinatawag ninyong tatay ninyo, ay di sana hindi sana sa inyo mangyayari yan. Kung talagang mabuti yung tatay ninyo noon na sinasabi ninyo, ay hindi sana kayo naghihikaos ng ganyan, di ba? Hindi nga kayo kilala ng sinasabi ninyong tatay ninyo. Oo, tatay ba talaga ninyo yan? Ang tatay ninyo malamang yung asawa ng nanay ninyo. Pero yung sinasabi ninyong tatay ninyo, hindi ninyo tatay yan. Mga kababayan? So ang pinakamagandang gawin ninyo, pagbutihin ninyo ang mga trabaho ninyo dyan, para naman ay maging mabuti rin ang maipapadala ninyo dito sa inyong mga pamilya. Gaya ngayon, ang mga ginawa ninyo na problema, o ay di ang maipapadala ninyo sa inyong mga problema, sa inyong mga pamilya, ay problema. Di ba? So ngayon, imbis na ang pamilya ninyo ay nananahimik dito at naghihintay na lamang ng inyong mga suporta na pambili nila ng mga pangangailangan nila dito, ay sa ngayon, nagkakaproblema patuloy sila. Bakit? Dahil nga dyan sa inyong mga ginawa na nagkaroon kayo ng problema. No? Sana naman magising na kayo. Magising na kayo, mga mahal naming mga kababayan. Aminin na natin, mahal naming mga kababayan, na kayo ay malaki ang naitutulong ninyo sa bansang Pilipinas nang dahil sa mga kinikita ninyo, dahil sa kinikita ninyong dollars, di ba? Magkano ang dollars ngayon? Ayan, magkano ang pinapadala ninyo dito? O, di ba? So ganun. Dapat mahalin natin ang sarili nating bayan. Huwag yung mamahalin ninyo si Digong. No? Kasi hindi kayo niyan mahal. Kung mahal kayo niyan, ay hindi sana gagawa yan ng iyong nakakasakit sa kanyang mga kababayan. Kung hindi ninyo naiintindihan yan, wala na akong magagawa doon. No? So, kawawa naman kayo. Tingnan nyo, ang lalakas ng mga sigaw ninyo doon, tapos nakakaperwisyo na pala kayo, nakakagulo na pala kayo, ay di pinaguhuli kayo. Buti hindi kayo nahuli lahat. Kung lahat pa kayo nahuli, di malaking sakit ng ulo ni Pangulong BBM. Kung sa bagay, yan naman talaga ang gusto ninyo, nabigyan ninyo ng sakit ng ulo ang ating mahal na Pangulo. No? Suportahan na lang natin. Wala namang mangyayari dyan sa mga ginagawa ninyo. Kung hindi, problema lang. Oo. Problema lang talaga yan. No? Maniwala kayo sa aking mga kababayan. No? So, alalahanin ninyo ang pamilya ninyo dito sa Pilipinas. Alalahanin ninyo na sila ay umaasa sa inyo. Kung kaya nga kayo naandyan, dahil sa inyong mga pamilya, hindi nang dahil sa Tatay Digong ninyo. Di ba?
Tapos ngayon, may ano pa. 'Di ba? Ayan, so hanggang dyan na lang. Mga kaibigan, naku po, kawawa naman kayo. Allah, ay, Diyos ko po, Panginoon. Ano ba yan?